Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Exclusive. Pinto ng isang ATM booth sa Timog Avenue, Quezon City. Binasag umano ng 2 suspect. Paghiwalay ng dating probinsyang Kosovo mula sa bansang Serbia, idineklarang legal ng United Nations. At Tom Cruise at Cameron Diaz, mainit na sinalubong ng fans sa premiere ng Night and Day sa London. Tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Darito na mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Pintuan ng isang ATM booth sa may Timog Avenue sa Quezon City binasag. Wala namang indikasyon na pinagnakawan ng ATM. Darito ang exclusive report ni Oscar Oida. Pasado las 2 ng madaling araw nang maalarma ang mga pulis ng station 10 ng QCPD nang maabutan nila nagkabasag-basag ang pintuan ng isang ATM booth sa may Timog Avenue, Quezon City. Ang tinutukoy na pintuan, gawa sa salaming makapal at di umano basta-basta nababasag. Agad tuloy na ginala ang mga pulis na baka dinistrongka at pinagnakawan ang naturang ATM. Pero nang kanilang inspeksyonin, mukha naman umanong intact ang makina. Sa kanilang ginawang pagtatanong, 2 lalaki umanong nakita nagmamadaling sumakay ng isang taxi matapos mabasag ang pinto ng ATM booth. Meron daw pong 2 lalaki na nag-withdraw galing dito kanina. Paglabas daw po, yun, nabasag daw po itong salamin ng ATM booth. Posibleng di naman daw sinasadya ang pagkakabasag, pero dapat daw di ito tinakbuhan ng mga sinasabing lalaki. Dapat, ginawa po nila, nag-report po sila sa, kung may gwardiya po tayo dito, nag-report po sila, o di kaya makikipag-coordinate po sila sa nearest police station. Kung sinadya man o hindi, yan ang inaalam ngayon ng mga pulis. At bagamat mabilis na sumibat ang mga sinasabing nakabasag ng pinto, kumpiyansa naman ng mga otoridad na matutukoy nila ang pagkatao ng mga ito. May mga nakakalat naman daw kasi mga kamera sa lugar na pihadong nakunan ang buong pangyayari. I-review po natin yung laman ng CCTV camera nila at yun po ang magiging basihan po natin para po doon sa huling pumasok at tumugma po doon sa oras ng pangyayari. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting. Congressman Manny Pacquiao magiging mukha ng kampanya ng gobyerno laban sa human trafficking, kampanya na posibleng sumagip sa buhay ng libo-libong Pinoy kada taon. Darito ang report ni Mark Salazar. Isang higanteng pangalan, Congressman Manny Pacquiao, ang popronta upang humakot ng atensyon ang tahimik at tagong kwento ng mahigit 60,000 Pilipinong biktima ng human trafficking kada taon. Naupong sama-sama ang mga dapat kumilos sa problemang ito. Mga mababatas na dapat magbigay ng pangil sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ito'y para naman madagdagan ang 206 pa lamang na kaso sa DOJ laban sa mga trafficker. Matulungan ng mga NGO na hindi naman daw nagkukulang sa pagsusumbong sa otoridad. At ang Bureau of Immigration na nagrereklamo ng maliit nilang 319 million peso budget at kawalan ng sapat na tauhan. Habang nakaatang sa balikat nila ang lumalalang problema ng human trafficking. There are the average 3,700 people going out of our country every day. At sa lahat na makatabas sa amin, hindi ho makatulong ng ating mga immigration officers. What could possibly happen to this Filipino abroad? Si Len, 18 anyos, ay mahirap, probinsyana at produkto ng broken family. Ang kagaya niyang desperado ang puntirya ng human trafficker. 12 anyos nung kumapit siya sa patalim. Yung trafficker ko lumapit sa akin na gusto mo mag-work. Sabi ko, opo, anong work? Sabi niya, sige, bigyan kita ng work sa Manila. Tagapag-ala, magiging yaya ka ng bata or sa kantin. Nagulat ako pagdating namin, hindi pala siya sa Manila, sa province sa Batangas. Ano sa murang edad, tali ang kamay niyang sinalang bilang entertainer sa bar. Hindi ka nag-aaral kasi nandun ka sa lugar na yun, papakahirap sa impyerno na kung saan parang
maraming nawala kasi andun yung lumiit yung pagtingin mo sa sarili mo. Nakabangon na ako. Kasi nag-aaral na ako, pero may mga times na hindi mo man kasi talaga maiwasan na may mga times na maalala mo lahat ng nangyayari. Kung hindi pa sapat na dahilan ang kwento ni Len para kumilos ang gobyerno, dahilan rin para umaksyon ang babalang matatanggalan tayo ng $250 million sa US financial aid. Kapag hindi natin naiangat ang bagsak nating Tier 2 rating o panukat na gamit ng Amerika sa umano'y kawalan ng aksyon laban sa human trafficking. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Samantala, may tuturing na malaking problema pa rin sa bansa ang mga tinatawag na informal settler. Ang ilan kasi sa kanila nakatira po sa tabing ilog na lubhang delikado lalo na sa panahon ng bagyo. Narito ang aking report. Tumatak na sa isip ng marami sa atin ang mga eksenang ito tuwing sasapit ang tag-ulan. Dahil sa bagyong Ondoy na humagupit noong isang taon, mistulang nilangon ng tubig baha ang ilang bahagi ng Kamaynilaan. At ang sinisising salarin, ang mga pulutong na bahay na ito sa palibot ng mga daluyan ng tubig. Pag meron ka mga settlers immediately adjacent sa mga river systems natin, is nako-constrict yung flow. Kasama na rin dyan sa pagtatapon ng mga basura immediately sa mga rivers natin. Si Ginang Luisa, 4 na dekada nang nakatira sa tabing ilog. At sa tagal ng panahong ito, natutunan na niyang umayon sa buhay na nakagisnan. Since nung pinanganak ako, 44 years na ako dito nakatira. Pag dumating na yung tagulan, niisip na namin na kailangan namin maganda. Sumusubaybay kami sa TV kung may dating na bagyo. Unang-una yung mga bata nililikas na namin. Mistulang hawla naman ang tahanan ni Ginang Mercy sa ilalim ng tulay. Sa liit ng kanilang bahay, palaisipan kung paano siya nagkakasya rito, kapiling ang asawa at 8 anak. Tinitiis lang po namin ang hirap ng buhay sa tulay. Wala rin po kaming magawa po dahil sa hirap ng buhay po. Mahigit 500,000 ang itinuturing na informal settlers sa Kamaynilaan. 70,000 sa kanila ay naninirahan sa mga delikadong lugar na daluyan ng tubig. Gaya na lamang ng nakikita natin dito sa Tulyahan River sa Malabon. Kaya naman ang pamahalaan, nagsagawa ng ilang programa upang matugunan ang problemang ito. Unang-unang gagawin, sa susunod na pagpupulong ng committee, magkaroon ng priority list of areas for possible relocation. Pangalawa, kung ma-identify na yung priority areas, magkaroon ng aktual na registration ng mga apektadong pamilya. Bagamat patuloy pa rin ang kaba sa dibdib ng mga residenteng nakatira sa tabing ilog at estero tuwing umuulan, nananatili pa rin silang positibo na darating ang araw, hindi na nila kakailanganin pang manirahan sa mga delikadong lugar na ito. Deklarasyon ng kalayaan ng Kosovo, kinilala na ng pinakamataas na korte ng United Nations. Matapos ang ilang taong paglaban, idineklara ng legal ng korte ang paghiwalay ng Kosovo sa Serbia. Dating probinsya ng Serbia ang Kosovo bago maghiwalay bilang magkaibang bansa ang dalawa. February 2008 nang magdeklara ng kalayaan ng Kosovo, pero hindi ito tinanggap noon ng Serbia. Tom Cruise at Cameron Diaz mainit na sinalubong ng fans sa premiere ng pelikula nilang Night and Day sa London. Daan-daan ang dumayo sa Leicester Square para ma-witness ang pagrampa ng dalawa sa red carpet. Kumanap si Tom bilang secret agent na tila naiipit dahil may nag-set up sa kanya. Si Cameron naman walang kamalay-malay na madadamay sa gusot dahil sa isang unexpected encounter. Nagkaroon na ng previous team-up ang dalawa sa 2001 film na Vanilla Sky. Grammy-nominated singer-songwriter na si Natasha Bedingfield excited na sa kanyang bagong album. Sa November na i-release ang Strip Me album. Ayon kay Natasha, siya mismo ang pumili ng title ng reflection ng kanyang style na walang gimmick. Tiyak daw na magugustuhan ng kanyang fans ang album dahil magkahalong slow at dance songs ang laman nito. At tulad ng kanyang hit single noong 2006 na Unwritten, umaasa siya na tatangkilikin din ito ng kanyang mga tagahanga. And that's our weekly dose of showbiz chika. I'll see you all on Monday. Igan, Rhea. Salamat, Luwan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA.
Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News, text ang Scoop Space, Message Space, ang inyong pangalan at address, padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.